So yun po, what's up sa inyo mga ka-farming, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga ka-farming. At for today's vlog, gusto ko lamang i-share sa inyo yung isang pamamaraan na kung saan tinatanong karamihan sa akin ng aking mga subscriber. At kung ano man yung mga tinatanong na yun is yun po yung kung paano nga ba kumbinsihin ang kambing na kumain ng puno ng saging. So napakarami ko na pong video na ginawa nito. At siguro mayroon talagang subscribers ko na baguhan na naman na ngayon lang nag-subscribe sa akin YouTube channel at gustong malaman kung paano ko kukumbinsihin or kung paano ko nga ba kinumbinsi ang aking kambing na kumain ng puno ng saging. Opo. So puno ng saging po ngayon ang topic po natin na gusto kong ituro sa inyo. At gusto ko tapusin mo tong video na to hanggang sa dulo nang sa ganun naman maintindihan mo kung ano yung pamamaraan ko talaga mga ka-farming. Pero bago natin yung simulan mga ka-farming, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell para like kang updated sa aking mga video. At mag-iwan ka na rin ng comment dyan sa baba at aking babasahin mga ka-farming. So isang mabilisang vlog lang ito at maghihiwa lang tayo ng puno ng saging mga ka-farming. At gusto ko panoorin mo to hanggang sa dulo. So paulit-ulit yung sinasabi po sa inyo, hindi po ako professional pagdating sa pag-aalaga ng kambing. Base lamang po ito sa aking mga ginagawa sa aking mga alagang kambing. At take note po guys sa mga lahat po ng mga nanonood ng aking video. Maraming salamat po sa inyo mga ka-farming. Ulit-ulit po guys, hindi po ako professional pagdating sa pag-aalaga ng kambing mga ka-farming. So ano pa hinihintay natin? Tara't umpisahan na natin ang simpleng vlog. Kuya Don TV. So yun mga ka-farming, dito magsisimula po ang ating vlog na kung saan wag mong ipapas forward dahil step by step ko ituturo sa inyo kung paano kumbinsihin na kumain ng kambing natin ng puno ng saging mga ka-farming. Dahil marami din naman na nagkakambing na gustong turuan na kumain ng kambing ang kanilang mga alaga pero hinahihirapan sila mga ka-farming. So napaka basic lang naman mga ka-farming yun kung paano natin turuan yung ating kambing. Nasa sa atin din naman yun. So dito tayo magsisimula sa puno ng saging sa pagkuha mga ka-farming. So tara, kumuha na tayo. So yun, ito na yung ating nahiwa at maglalagay na tayo ng asin. Maglalagay tayo ng asin dito. Papakita ko sa inyo kung gaano kakapal mga ka-farming.
So ganito kakapal yung hiniwa ko. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ganito kakapal. Ganyan po siya kakapal. Ayan. So ito po ay lalagyan po natin ng asin. So samahan nyo ako mga ka-farming. Ayan. So ito na yan mga ka-farming oh. Yan, so lalagyan na po natin siya ng asin. Tansyahin nyo na lang kung gaano kadaming asin nilalagay nyo. Ay, isang ganito lang. Yan, paano ba? Maliwanag kasi. Yan, isang ganyan lang. Kunti pa. Kung may molasses kayo mga ka-farming, pwede nyo rin lagyan ng molasses mga ka-farming. Lagyan pa natin konti. Yan, ganyan lang mga ka-farming. Papakita ko sa inyo. 6.5 hours later. Yan mga ka-farming, binigay ko na mga ka-farming Binigay ko na po yung puno ng saging. Nalobat yung cellphone natin. So yan. Binigay ko na po yung puno ng saging at pinapakain ko na po sa kanila. So yan mga ka-farming Totally wala naman talagang diskarte sa kung paano turuan magpakain ng kambing. Ang tamang diskarte lang doon, kung mayroon man, is yung sa umagang umaga, yung pag wala pa silang nakakain or wala pa silang natitikman na pagkain. Siyempre mga gutom yan, katulad nito, gutom yan. Yan o, payat na payat ang tiyan. Yan. Yan o, walang laman o, makikita nyo. Doon nyo po bigyan ng pagkain sila na ganito, puno ng saging. Pero, wag naman yung, uy! Wag naman yung marami. Wag naman yung marami kasi pagka marami, mauumay sila. So paunti-unti lang yung tamang makatikim lang sila. Para nang sa ganun naman, mabibitin sila. So sanayin nyo muna sa kakaunti mga ka-farming. Teka lang, bago ako mag-explain, bibigyan ko muna to. Kasi masapang tong isa na to eh. Diyan ka nga. Doon ka sa kabilang ibayo. Kasi sila dito. Yan. Ganito ang itsura niya mga ka-farming. Kung may molasses kayo, pwede nyo rin lagyan ng molasses mga ka-farming. At napaka-organic na pamurga nito mga ka-farming sa mga nagtatai ang kambing. Yung nagtatai lang mga ka-farming napaka-mabisa nito na gamot sa mga nagtatai na kambing. Napaka-bisa. As in talagang sobrang bilis pag nagtatay ang inyong kambing. At papagandahin pa ang kutis ng kambing nyo. Ang balahibo yan, ang ganda ng balahibo niyan. Yan ang ganda ng mga balahibo nila. So ganun lang, iyon, nag-aabang lang yun. Yun, kakain yun, pero hinihintay niya munang matapos ito. Kasi yun, gustong gusto niya rin. Halos siya nga uubos nito eh. Kaya lang, hindi nga siya makabuelo dahil nga, tulad nga ng aking sinabi, kawawa lang ang aabutin niya. Ito, wait lang. Para si tagpi naman ay makakain. Matapang kasi tong isa na to mga ka-farming. Matapang. Yan, nakita nyo naman mga ka-farming, na legit talaga na kumakain talaga sila ng puno ng saging mga ka-farming. Alika dito. Yan. Kumakain talaga sila ng puno ng saging. At ang diskarte lang doon mga ka-farming is gutumin nyo sila. At halimbawa naman sa umaga hindi pa rin talaga sila kumakain ng puno ng saging, huwag nyong bibigyan hanggang abutin ng tanghali. Huwag nyong bibigyan. Kung ayaw pa rin nila, hayaan nyo. Kasi ang isang araw naman na hindi sila kumain mga ka-farming is hindi naman mamamatay ang kambing. Meron pa nga dyan 2 araw okay pa naman. Kasi mapipilitan silang kumain ng puno ng saging. Kung ano mapipilitan sila, kung ano yung hinain natin, mapipilitan sila mga ka-farming. Kasi nga no choice sila. At yun mga ka-farming, hindi po nakakasama ito sa lahat ng mga klase ng kambing na gusto nating pakainin.
Hindi po nakakasama yun mga ka-farming. At saka maganda po talaga ito sa ating mga alagang kambing. At ito mga ka-farming, inaano ko lang ito sa mga itong pamamaraan na ito mga ka-farming, para lang po ito sa mga para sa lahat, pero para sa lahat, pero mas maganda ito sa mga katulad natin na mga nagkakambing na wala silang sapat na damo or hirap sila na kumuha ng damo dahil wala silang area na pagkukuhanan, malayo, at medyo tinatamad sila. Ito yung isa sa pinakamabisang pamamaraan na kung saan makakatipid sila sa trabaho nila dahil maghihiwa lang sila, lalo na kung may puno ng saging. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo sa aking mga vlog na magtanim kayo ng saging mga ka-farming. Dati kakaunti lang ang mga saging ko mga ka-farming, pero ngayon ang dami na, kahit sa gilid ng kulungan ko. Sa mismong kulungan ko dapat aalisin nila yan kaya lang hindi ko pinalis kasi nga malaking bagay yan sa tag-ulan mga ka-farming. So itong pamamaraan na to, ginagamit ito sa tag-ulan mga ka-farming dahil sobrang ganda talaga nito. Sobrang ganda nito sa tag-ulan. Hindi talaga kayo mahihirapan. At kumpara sa akin, mas maganda itong ipakain kumpara sa feeds, lalo na kung wala naman tayong sapat na puhunan. At saka binabarat lang naman nila ang kambing natin. Mas maganda na yung ganito kaysa mag-feeds kayo. Kasi kung mag-feeds kayo mga ka-farming, magastos, tapos ibibenta nyo ng mura. So napakahirap nun. Sama lang loob nyo. So kung magpi-feeds man kayo, pwede naman kayo mag-feeds, kaya lang konti-unti lang. Mas maganda na yung mga natural na kinakain nila mga ka-farming. Yan, umalis na yung siga. Siga yun siga yung isa na yun. Yan sila, kasi may binigay pa ako dito na Madrid Cacao. Yan, Madrid Cacao yan na kahapon pa yan. So yan, pinakita ko lang sa inyo, dinemo ko lang sa inyo kung paano pakainin o kumbinsihin ang ating kambing na kumain ng puno ng saging mga ka-farming. Yan mga ka-farming, so ito na yung kambing natin na pinurga kahapon. Ayan, at saka nung isang araw pinakain na rin natin ng puno ng saging. Kaya ngayon ang bilis nilang kumintab ng mga balahibo nila. Hindi to dahil sa pinurga natin kahapon, kundi nung isang araw pa to dahil nga sa puno ng saging na linagay natin, na pinakain natin. Yan. Gustong gusto nila yan mga ka-farming. Kaya lang pagka dumating dito yung siga, talagang mauunang kakain tong siga, tulad nitong isa na to. Siga to halika dito. Siga yan, siga. Yan siga. Tignan mo, istorbohin niya yan. Di ba? Yan mga ka-farming, pinakita ko lang sa inyo na ganun po ang sistema ng pagpapakain sa ating mga alagang kambing. At itong gawain na ito mga ka-farming, hindi ko po sinasabi na araw-araw nyo ipapakain. Although kung talagang masipag naman kayo maghiwa, pwede ito araw-araw mga ka-farming, hindi po nakakasama ito. Kahit ito po yung ipakain nyo araw-araw, hindi po nakakasama ito mga ka-farming. Bigyan nyo lang din ng konting damo. Pwedeng 50-50. Sa umaga ganito, tapos sa hapon naman damo. Pwede rin na mas marami ito, tapos konti ang damo. Pwede naman yun mga ka-farming. Kasi napaka-organic talaga nito at napakaganda nito sa katawan ng kambing mga ka-farming. Ako na nagsasabi sa inyo, maniwala kayo. Napakaganda nito mga ka-farming at hindi kayo magsisisi pagka naturuan nyo ang inyong kambing na kumain ng puno ng saging. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, kumbinsihin nyo. Wala naman diskarte sa pagkukumbinsi sa pagpapaturo Gutumin nyo lang mga ka-farming. Yun lang talagang diskarte dyan, gutumin nyo lang. Kakain at kakain yan mga ka-farming, lalo na kung nakakulong inyong kambing. Pero kung nakawala ang inyong kambing at may mga choices sila na pwedeng kumain ng damo, ay hindi po talaga kakakain ng inyong kambing. Ang gawin nyo, ibartulina nyo. Ikulong nyo na katulad nyan mamayang hapon, halimbawa hapon ikulong nyo, tapos sa umaga syempre naitain niya na lahat ng kinain niya. Yun, saka nyo sila pakainin ng puno ng saging para nang sa ganun naman matuto sila. Sa una niyan aamoy-amoyin lang nila, tapos hindi nila kakainin. Hayaan nyo lang hanggang abuti ng hapon. Tapos pag hindi nila kinain ng hanggang hapon, hayaan nyo lang mga ka-farming, dahil ang isang araw naman na hindi kumain ng kambing maganda naman yun sa kambing. Kasi nga hindi naman na mamamatay ang inyong kambing yan mga ka-farming, dahil may mga pondo pa naman yan sa tiyan nila na damo mga ka-farming. So ganun lang, gutumin nyo lang mga ka-farming at kumbinsihin nyo. Ngayon, pagka hindi pa na kumain talaga sa isang araw at hindi pa kinawain kinabukasan, syempre walang kinain yon. So malinis ang bituka nun. Ang gawin nyo mga ka-farming, pakainin nyo muna ng dahon ng saging para double purpose yun. Pwedeng mapurga na rin, para mapurga na rin yung kambing nyo, kasi ang puno at dahon ng saging is organic po na pamurga yan mga ka-farming. Napaka-organic po yan na pamurga.
So, bukod sa nagutom mo ng inyong kambing, malinis na yung bituka, pakainin mo ngayon siya ng dahon. Kung ayaw niyong kumain nun, dahon muna. Yan, dahon. Ganun lang mga ka-farming. Pero pagkatapos niyong pakainin ng dahon, mga 1 or 2 dahon, tama na, stop na. Hayaan nyo ulit yung pinakain nyo yung, hayaan nyo lang ulit na nandoon yung pagkain ng kambing nyo mga ka-farming, yung hiniwa-hiwa nyo. Pero siguraduhin nyo naman mga ka-farming na walang halong mga tae or hindi madudumihan katulad nito. Dapat sa ganito, katulad nito, tinatapakan niya. So, pagka tinapak-tapakan niya, hindi niya talaga kakainin. Makikita nyo naman eh. Kahit sa ating mga tao mga ka-farming. Pagka parang binaboy na rin yung pagkain, eh hindi na rin natin kakainin. Ganun din. Siyempre tatapakan nila yan, tataihan nila yan. Wala namang utak yan. Ang may utak dyan, tayong mga nag-aalaga. So, kailangan talaga panatilihin nating malinis din yung kinakain nila. Yan. Kasi kung kahit na gutom yan, kung talagang marumi rin ang pinapakain nyo sa kanila, hindi rin kakain. Kahit damo naman, lagyan mo ng putik, hindi nila kakainin eh. Ganun yan mga ka-farming. So, umagang-umaga pa lang oh. Yan. Tsaka maganda talaga to mga ka-farming. At mas maganda talaga na sanayin nyo ang inyong kambing na pakainin ng puno ng saging dahil pagdating po ng mga tag-ulan or tinatamad kayo, pwede nyo po itong panlaban sa gutom nila mga ka-farming. So yan mga ka-farming, ito mga takot lang ito eh. Hindi lalapit yan kasi mga takot yan. Yan, mga takot yan. At yun mga ka-farming, sana naituro ko sa inyo yung tamang pamamaraan at sana naintindihan nyo yung aking mga sinabi mga ka-farming. At yun mga ka-farming, ulit-ulit mga ka-farming, maraming salamat po sa inyo dahil sa walang sawang pagsusuporta po sa akin. Kung may mga katanungan pa rin kayo mga ka-farming, i-comment nyo lang po mga ka-farming at sasagutin ko mga ka-farming sa abot ng aking makakaya mga ka-farming. At lagi ko pong sinasabi sa inyo na hindi po talaga ako professional pagdating sa pag-aalaga ng kambing. Base lamang po ito sa aking ginagawa. Itong ginagawa ko at itinuturo ko sa inyo, pwede nyong gawin, pwede rin hindi. Pero mas pinapaboran ko dito yung mga tao na nagkakambing na hirap sila sa pagkain or sa paghahanap ng pagkain ng kambing nila. At ito yung inirekomenda ko na ipakain nila mga ka-farming. So yan, sana nasagot yung inyong katanungan at mag-comment nyo kung ano pa yung mga katanungan nyo mga ka-farming. God bless po sa ating lahat at peace out sa ating lahat.